Yo, day 8. Last day na ng adventure namin. Dito pa rin kami sa Humalig Island. Plano namin ang araw na to, mag-fishing kami kasama yung mga batang Humalig. Saan tayo pupunta? Irrigation po. Anong gagawin natin doon? Mga angawin po. Let's go. Freshwater naman yung spot na dadalihin namin dito. Kahapon pa kami kinukulit ng mga bata na to na mispot kami doon kasi madami nga daw nahuhuling tilapia, igat, tsaka hito doon. 15 minutes na walk trip para marating yung sinasabi ng mga bata na spot. Panibagong lugar na naman na madidiscover ng mga kamerans at may explore. Pagbaba namin dun sa gilid ng bundok, eto tumambad na sa amin yung irrigation. Ito yung sinasabing spot ng mga bata. Dito naman sa kanan, isang malawak na palayan yan. Siyempre paglapag namin dito, kanya-kanya ng hanap ng spot. Dito sa gilid, bumiwas na agad sila ropa. Medyo mababa nga lang tubig dito, nasa 2 feet lang. Kaya titry namin dun sa dulo. Meron dun puno baka dun nakasilong yung mga isda. Bulati lang yung dala naming bait dyan. Pero sabi ng mga bata, kumakagat din daw dyan sa bulati yung igat tsaka hito. Kaya try namin dun sa dulo, baka makachamba, maka-unlock ng igat tsaka hito. Dito, trinay ni Melvin sukatin pero mababa pa rin. Same pa rin 2 feet yung lalim ng tubig. Kaya lalakarin ko pa dun sa dulo. Pagkadating ko dito sa may puno, mababaw pa rin yung tubig dyan, nasa 2 feet pa rin. Pero trinay ko pa rin. Pero sa ilang minuto dyan, walang kumagat, walang nagparamdam. Kaya bumalik na ako dito, panibagong spot namin sa may tulay. Medyo malilim pa dito. Medyo mainit na rin kasi dyan, tirik na yung araw. Eto, bulate yung pain. Try natin dito sa tulay spot. Palipat-lipat lang din kami ng spot dyan, kanya-kanyang hanapan ng spot. Dito, trinay ko rin. Pero wala din kumagat dyan. Sa may ilalim ng gilid ng tulay. Dito may kumaagat na. May nagparamdam na dito. Lumipat naman ako dito sa kabilang side. Dito nakadali na ako. Baby dalag yung kumagat dun sa bulate. First time ko makahuli ng dalag gamit yung bulate. Binalik ko rin yan para tawagin niya yung airmat niya. Tapos nagtry naman ako dito sa kabilang side kasi may bumubulwak. Pero walang nagparamdam kaya eto nagpahabol na ako. 5 grams na jig head. Sa paddle tail. Soft bait. Pero sa 10 minutes na pagkakasting ko dyan, wala man ng mistrike, wala man ng humabol. Kaya sumipat na kami dyan. Tapos nakasalubong namin to sila Manong. Nagkwento kanina daw umaga. May nauna na sa amin ng Oriente kaya siguro yun yung dahilan kaya hindi kami nakahuli. Pero meron pa rin naman nahuli, baby dalag. Pagbalik namin ng kampo, eto binigyan kami ng igat. Yan yung mga na-Oriente nila. Thanks. Eto may araw pa kaya medyo bumiwas pa ako dito ng bait and weight. Umang naman ang pain ko dyan. Meron. May gamalas na kumukontra dyan sa likod ko kaya siguro di ako makahuli dyan. May kumakagat pero di ko naman mahuksit. Kaya ayun, eto na yung last night namin dito sa Humalig Island. Bukas ng umaga, sisipat na kami. Dito nagpack up na kami. Alas 10 yung alis ng bangka. Dapat mga 1 oras mas maaga ka. Kaya bumiyahe na kami papunta ng Humalig Port. Sa 9 days na stay namin dito sa isla, nakakabitin pa rin. Kahit 2 bagyo yung dumaan, enjoy pa rin kami dito sa isla ng Humalig. Siguro nabitin lang kami kasi walang kumagat na mamaw Kaya gigil pa rin kami dyan mga camera ants.
Touchdown dito sa Humalig Port. Ito nga pala yung mga rates ng mga habal nila dyan kung magpapatid kayo kung saan parte man ng isla dito. Bago sumibat, pumirma muna kami ng certificate dito sa front desk nila. Pagkapirma niyan, diretso na sa daungan ng bangka para maisakay na tong motor. Pagkadating dito, may mga nakabang na dyan na porter. Sila na yung mag-aangat ng motor mo sa bangka. May bayad din dyan, 200 to 300 pesos. Depende na lang kung ano yung presyo sa inyo ng porter. Ganun pa rin yung pamasahe papuntang Real Port galing Humalig. 500 pa rin per head. 500 din yung bayad dun sa pagsakay ng motor. Pagkalapag na mga gamit, dito kami pupwesto sa second floor ng bangka para kaming mga refugees dito. Ayan no. 4 to 5 hours ang estimated travel ng bangka na to papunta ng Real Port. Nung papunta kami, 5 hours yung kinain na oras, pero itong nasakyan namin ng panibagong bangka, mas mataas yung knot, kaya 4 hours lang yung kinain na oras. Nakarating na kami agad ng Real Port. Touchdown, Real Port. Yung mga motor nyo, may kusa ng kukuha dyan ng mga porter. Kayo na lang yung mag-aabot. Depende pa rin sa presyo nila, 200 to 300 pesos. Paglapag dyan, kinarga lang namin yung mga gamit namin sa kotse at sibat na. Good night. Travel pa kami ng 3 hours nyan, papunta ng Taguig, mula dito sa Real. Salamat sa mga nanood. Sayang yan.